Umalma si Senator Ping Lacson sa pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na may kinalaman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang nakaambang plunder case laban sa kanya. Magbabalita si Mary Mon Reyes. Mary Mon, ano-ano yung mga naging reaksyon ng mga senador sa malawakang pagdaraos nga nitong rally ng Iglesia ni Cristo? Cheryl, unang nagsabi kanina lamang nung nagsagawa ng rounds dito at inspection si Senate President Sherwin Gatchalian. Bagaman hindi niya raw alam yung ibang info pa na tungkol dito sa ginagawang EDSA rally o sa ibang bahagi pa ng lugar. Ang sinasabi niya, nirerespeto naman daw dapat yung panawagan at nais iparating na mensahe nitong mga nakikilahok sa rally. Pero sana rin daw respetuhin din daw nitong mga rallyista yung batas at yung mga nag-e-enforce nitong batas, lalong-lalo na pagdating daw sa kaayusan at yung seguridad sa lugar kung saan ginagawa ang kanilang kilos protesta o pagrarally. Samantala, ito naman si Senator Ping Lacson, tinatawag niyang gaslighting itong sinasabi ni Senator Marcoleta na kesyo yung pinaghuhugutan kasi ni Senator Marcoleta is yung naturang hypothetical question daw or parang pick of inquiry rin ni Senator Ping na baka raw marami pang senador ang may kaso nga harapin at pwedeng maaresto kaya magkakaroon ng limitasyon sa kanilang gagampaning tungkulin bilang senador, pati na rin yung pagiging senator judge. Ang sinasabi ni Senator Ping sa naging poster rin online, it's gaslighting time once more. The mention of 9 senators being possibly incarcerated was a hypothetical statement in the context of determining the base number to compute the constitutional requirement ng 2/3 na boto ng lahat ng mga senador na actively participating o hindi sa impeachment trial. And ito pa yung sinasabi nga ni Senator Ping nung lumipas na buwan na dahil nga may hypothetical lang daw na tanong na baka may ibang mga senador pang pwedeng mawala, baka raw kakailanganin rin yung intervention ng korte patungkol dito. Napasok nga yung usapin, for example, yung case si Senator Jinggoy Estrada, kung pwede raw ba magkaroon ng paghingi ng leave of court, i-escort daw ang senador para mag-participate sa isasagawang impeachment trial proceedings. Samantala, ongoing naman yung live stream ni Senator Alan Peter Cayetano, and yung huli nating narinig sa kanya, ang sinasabi niya, dapat daw either mag-double down o mag-reflect daw ang taong may katungkulan na posibleng nagbunsod ng negatibong reaksyon mula sa publiko. Yung isang nabanggit ni Senator Cayetano ay yung naging Blue Ribbon Committee hearing na pinangungunahan last time ni Senator Ping Lacson. At ang sinasabi pa, inulit ni Senator Ala na nag-file din daw ang kanilang legal team ng manifestation sa Supreme Court na hinihimok, inuulit nila yung una nilang final na petisyon na pagdesisyonan daw ng Korte Suprema yung ginawang sesyon ng Senado kung saan nabuo yung 12 senators bilang quorum at napwesto bilang Senate President Pro Tempore Senator Sherwin Gatchalian. Ang sabi ni Senator Alan, ito raw yung kahalagahan ng kanilang petisyon sa Supreme Court. Related din daw ito sa kaso nga ni Senator Marcoleta at yung pag-aabang kung sakaling ang kailan yung magiging pagpapaaresto sa kanya. Ang sabi naman ni SP Gatchalian, they'll cross the bridge when they get there kapag dumating na daw yung point na hihingi ng proteksyon sa Senado itong si Senator Marcoleta. Cheryl. Maikli lang ha, balikan lang din natin yung issue sa impeachment. Nakapag-issue na ang Senado ng pre-trial order. Ano ang sunod na hakbang dito at may epekto raw ba ang nangyayaring rally ngayon sa preparasyon sa impeachment trial? Cheryl, sabi kanina ni SP Gatchalian, ready na raw sila and itong dadating pang araw ngayong weekend hanggang sa paparating na Lunes sa pagsimula ng impeachment, kung ano pa raw preparation sa kakailanganin, aasikasuhin daw nila yan in due time. Plus, ito ring daw House Prosecution Panel, plano rin daw na pumunta dito para maglibot din at silipin yung magiging venue ng impeachment trial. So far naman, ang sinasabi rin ni SP Gatchalian, yung sabi rin pala ni impeachment clerk of court, Attorney Ray Bantug, since nailabas na yung pre-trial order kahapon, may 3 araw ang House Prosecution pati ang defense team ni VP Sara na reviewin yung pre-trial order at mag-file ng kanilang komento hanggang Thursday. Ito na kasing blueprint ng gagawing trial. And so far, ang naaprubahan doon sa pre-trial order, 92 trial days ito para sa buong proceeding. Yung prosecution may 62 trial days habang ang defense naman may 30 trial days. Pero so far ang schedule mula Lunes hanggang July 27, Mondays, Tuesdays, Wednesdays, 2 p.m. hanggang magsawa. Yun ang schedule ng impeachment trial. Pero pagkatapos ng July 27, ang mga impeachment trial gagawin na to 3 p.m.
kada Tuesday, Wednesday at Thursday hanggang magsawa din itong senator judges o yung iba pang nandito tuwing impeachment trial proper. Sheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.